lahat. Salamat po sa tulong aral salita tungkol po sa Bible study kay Bible Joy, sa Biblia, at po sa sermon po. Salamat din po kay Pastor Migo tungkol po sa fear. Yung fear po ay kailangan po talaga na kung tayo matakot, kailangan po tayo manalangin. Nandiyan po ang Diyos sa atin. Dadako naman po tayo dito po sa pag-alaala sa kamatayan ng pagkabuhay ng Yesu Cristo. Babasahin ko naman po mga inatalata dito po sa Banal na Kasulatan, dito po sa book of 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 29. Ito po ang nasusulat na sinasabi, sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon Jesus, nang gabi siya'y pinagkalulo, ay dumampot at tinapay. At nang siya'y makapasalamat, ay kanya pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aala sa akin. At gawin din naman, hinawakan ko ang saro, pagkatapos mag-aapon na sinasabi, ang sarong ito ay sa ibang tipan, sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisino sa pag-aala sa akin. Sapagkat tuwing kainin ninyo ang tinapay nito at inuman ninyo ang saro, ay pinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa inuman siya. Kaya't ang sino mang kumain at tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain at tinapay at uminom sa saro. Sapagkat kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung di niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Mag-sit tayo po tayo para sa panalangin. Dakilang Diyos, mapangyari sa lahat. Panginoon, salamat po sa mga biyang pinagkalit sa amin yung araw po. At papatuloy po mga biyang pinagkalit po sa amin yung mga araw. Panginoon, kami po ay handa po kami sa mga sarili po namin para po sa pag-aala sa kamatayan po ng Panginoon Yesu Cristo. Panginoon, kami po ay kakain at hinapay na walang imadulot at iinom po ng katas ng upas. Ito yung sumisimbolo sa katawan at buho ng Panginoon Yesu Cristo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga ginagawa namin magkakasala, sa lahat ng mga masama ay kailangan lumayo po kami at iwasan ang mga mga bagay na masama at gagawan po kami ng kabutihan ayon po sa kagustuhan at utos niyo po Panginoon. Ito sa niya dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na may nagpagligtas, ngayon po at magpakailanman. Dadakot naman po tayo dito sa abangan para sa pagbalal. Babasahin ka naman ulit po dito sa Pinagsilatan, dito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 5 hanggang 7. Ito po ang sulat na sinasabi, iniisip ko nga kailangan ipamanhig sa mga alasanglit sa mga para umariyan sa inyo at yanda agad ang inyong abuloy na pinangako ng una nang ito'y ihanda ng gaya ng abuloy at hindi gaya ng sakitan. Dapat siya sabi ko, ang nag-aasik ng bahagya ay nag-aani naman ng bahagya na at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Pagbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Habang po pinamahagi po ang abuloy, ulanin niyo po ang himnaryo dito po sa page 71. Kakantayin po natin itong una hanggang huling sloka. Showing in the morning. Ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide in the new beginning.
sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Manalangin po dito tayo. Dakilang Diyos, mga Panginoon sa lahat. Panginoon, salamat po. Kami po ay nag-apuloy para po sa ambangan para sa mapadaan ngayon pong unang araw sa linggo. Ito po ay magamit po namin itong ambangan po ito para po sa pagpapaunlad ng iglesia at sa pangangailangan ng mga kapatid. Panginoon, pagpatuloy po namin itong ambangan para sa mga banal, susunod pong unang araw sa linggo, para po sa aming kinasaya at hindi po sa pilitan na mag-ambagan para po sa aming mga sarili at sa pagpapaunlad para po sa aming panampalataya. Panginoon, gabayan niyo po, ingatan kami sa mga harap buhay po namin, lalo po sa araw-araw pong buhay. Panginoon, dinadalangin ko rin po mga Panginoon ang mga kapatid na hindi po nakadalaw ngayong unang araw sa linggo ay makarating po sila susunod pong mga araw para makapiling po namin at mag-aralan at makapiling po namin sa sunod pong unang araw sa linggo. Panginoon, nadalangin ko rin po ang mga pagsubok na dumadating po sa amin, sa aming mga buhay, ay mabigyan po ng solusyon para po pagdating ng kapanahonan ay maging wala po kaming problema at sumusunod po kami sa mga kagustuhan ninyo, Panginoon, at magawa po kami ng kabutihan sa pinagpalagay po sa inyo, Panginoon. Panginoon, kami po ay nadalangin rin po ang mga may sakit na karamdaman ay haplosin niyo po ng pagpalang kamay na pagaling niyo po kami na sunod po mga araw ay hindi na kami magkasakit at patuloy po ang buhay para po sa inyo, Panginoon. Panginoon, mahal na mahal po namin po kayo at hindi po kami bibitaw, lalo po na kailangan po namin magbasa ng banal na sulatan palagi para po isa rin po sa pagpapatibay ng panampalataya na mula pa sa inyo. At pag-ingatan niyo po at gabayan po kami, lalo po sa pag-uwi namin sa aming tahanan, at lalo po sa mga langit po namin sa araw-araw, ay kayo po bahala po sa amin po. Ito sa mga dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na tagapagligtas, ngayon po at magpakailan. Pero mga kapatid, meron po kayong mga katanungan po. Yes po. Ano lang po, gusto ko lang po malaman ano yung pinagsulat bilang ink dun sa papyrus at saka ano yung dun sa animal. Ang primary na ginagamit po nila doon is ito po ay isang dagta ng halaman din po. So, hindi po natin ma-identify yan din po yung aking hinahanap. At wala po ako maano kung ano yung specific na name na ginagamit nila. Pero ang isang bagay lamang po, yun po ay ginamit po mula po sa halaman. Kagaya po sa panahon po natin, yung pong pangkulay po ng ating damit, yan po lahat ay galing po sa halaman.